Malapit na ang Interschool Sports Fest. Kinakabahan ako kasi malaki ang expectation ng lahat na mananalo ulit ang volleyball team natin. Ay nako, Berna. Napaka-nega mo talaga. Siyempre, mananalo tayo. Basta mag-practice ka lang na mag-practice para hindi ka sumasablay. Focus ka sa game, huwag sa lalaki, okay? Grabe ka naman, Jody. Oo na, gagalingan ko na. Nakakahiya naman sa star player namin kung masisira ko lang ang laro. Star player na wala man lang boyfriend, walang inspirasyon. Excuse me, hindi ko kailangan ng lalaki. Inspirasyon ko yung scholarship ko, no? Ay, Judy, tingnan mo. Si Coach Hernan. Ayun o, kasama nung Dean natin. Ang arte ni Dean. Kunwari, tinutur yung substitute coach natin, pero halatang nagpapakyut naman. Siyempre, chance na to ni Dean. Kung hindi pa na-stroke si Coach Raymond, hindi siya makakahanap ng inspirasyon. Kung kailan malapit ng laban, saka pa tayo nagpalit ng coach. Kawawa naman si Coach Raymond. Sana maging okay na siya. Oo nga, pero Jody, anong tingin mo sa bago nating coach? Napansin ko, titig na titig ka sa kanya kahapon habang nagsasalita siya. Sa bagay, kumpara naman sa pinsan kong si Sandro na 3 years nang naniligaw sa'yo. Di hamak na mas malakas ang dating ni Coach Hernan. Malakas ba ang dating sa'yo ni Coach Hernan? At saka huwag mo nga sinisingit sa usapan yung pinsan mong si Sandro, kinikilabutan ako. Oo na, ito naman, napakadaling magalit. Hindi naman talaga ako madaling magalit. Kaso, kailangan kong pagtakpan ng pagkapahiya ko. Hindi ko alam na nakita pala ako ni Berna kahapon na titig sa bago naming coach. Nakakahiya talaga. Sunset pa tayo! May mga gusto pa akong tingnan! Sige, water break muna, tapos laro ulit! Okay. Hindi kasi ako masyadong nakatulog kagabi. Ayan tuloy, ngayon pa ako sumasablay kung kailan pinanonood na kami ni Coach. Nakakainis. Nasaan na ba yung tubig ko? Jody, naghahanap ka ba ng tubig? Eto, sa'yo na to. Ay, nako Coach. Sige, salamat. Oh my gosh, ang lakas talaga ng dating ni Coach Hernan. Lumulawag yung garter ng panty ko sa sobrang kilig. Like what I'm saying, Jody. Maganda ang forma mo pero alam mo mas may igagaling ka pa eh. Hayaan mo at pagbubutihin ko ang pagko-coach ko sa'yo. Sa ngayon, make sure na kumakain ka lang ng tama para hindi magtuloy-tuloy ang pagbigat ng katawan. At para magaan kang kumilos kapag naglalaro. Tatandaan ko, Coach. Salamat. Ay, sige, Coach. Pupunta muna ako sa mga kaibigan ko. Mag-iingat ka. Nakakaloka! Kung hindi pa ako nagpaalam sa kanya, siguradong mahahalata na niyang type ko siya. Paano ba naman? Halos hindi ako makatingin sa kanya sa mata kapag kinakausap niya ako. Lola, saan galing tong pastillas? Ang sarap naman. Jody, tapusin mo muna ang pagkain ng hapunan bago ako kumain ng matamis na yan. Alam kong masarap yan. Bigay sa akin ng bagong miyembro ng organisasyon namin sa simbahan, si Glidel. Kakalipat lang ng pamilya niya dito. Ay nako, wala na talaga ako masabi sa Lola Gracia ko. Napaka-friendly, masarap pang magluto. Masarap akong magluto pero parang hindi naman nabawasan ang pagkain mo. Paano ka magkakaroon ng lakas sa paglalaro ng volleyball? Lola, sabi po nung bagong coach namin, wag daw ako magpabigat ng timbang. Kaya pas muna ako sa pagkain ng marami. Ay, siya nga pala. Tumawag na ba ang mami mo? Lola, pag masaya ang nanay ko sa bagong boyfriend niya, hindi naman niya tayo naaalala. Hintayin na lang natin siya ma-broken hearted. Siguradong tatawag yun. Aba, akala ko ba hiniwalayan na niya yung lalaking may pamilya na? May bago na naman ba siyang kinakasama? Ay, ang nanay mo talaga. Makakalbo ko na siya eh. Masyadong makate. Kahit sino pinapatulan. Naku, wag na wag kang gagaya sa nanay mo ha, malandi. Ay, hindi talaga no. Hindi ko pinangarap maging kerida. Inabutan na ako ng ulan. Dapat kasi umuwi na rin ako kanina kasama ni Berna eh. Ba't mo kasi nagpaiwan pa ako para panoorin kung paano magturo si Coach Hernan? Nakauwi na. Ay! Ouch! Aray! Naku, sorry. Jody, ikaw pala yan. Sorry Di ko nakita ang pagliko mo kaya nabangga kita. Bakit nandito ka pa? Coach, nag-practice pa kasi ako tapos naubutan na ng ulan. Ikaw ang pinakamagaling na player ko. Baka masobran ka naman kaka-practice.
Baka naman nakipagkita ka lang sa boyfriend mo. Boyfriend? Wala ho akong boyfriend, coach. Kung gusto mo, coach, ikaw na lang. Joke lang. Baka magalit yung girlfriend mo o asawa kaya. Wala pa ako asawa. Sino pala ang kasama mo umuwi? Sumabay ka na lang kaya sa akin at ihatid na kita. Pauwi na rin naman ako. OMG! Kinikilig na naman ako. Huwag kang sobrang thoughtful, coach. Makatuluyan na mahulog ang loob ko sa'yo. Bukas pa ang laro natin pero ngayon pa lang, Jody. Sinasabi ko sa'yo, panalo ka na. Paldong-paldo ka na. Kasi yung mga mata mo, nagniningning oh. Ay naku, Berna, ano bang sinasabi mo? Huwag ka na ngang mag-deny. Hoy, Jody. Elementary hanggang ngayong college, magkasama na tayo. Kilalang kilala na kaya kita. At hindi mo may tatago sa akin yung pagiging love babo mo, no? Tinamaan ka kay coach, no? Ano? Kay coach? Hindi ah. Hindi talaga. Mahiya ka nga. Ganon. So parang guni-guni ko lang din pala yung feeling ko na type ka rin ni coach? Ano? Tingin mo type rin ako ni coach? Totoo ba yan? Paano mo nasabi, Berna? Paano mo nasabi? Oh, kita mo na. Umamin ka na agad. Saan ba nahuli ang isda? Di ba sa bibig? Naku, ikaw talaga. Ang lantod-lantod mo, no? Sa bagay, tingnan mo nga si Coach Hernan. Hindi lang siya magaling na coach. Papabol din siya. Diba? Teka muna. Paano mo naman ako nabisto at paano mo nasabi na type ako ni coach? Simple lang. Napapansin ko na ganadong-ganado ka maglaro nitong nakaraang mga araw. Lagi rin kayo nag-uusap ni Coach. Tapos ang lagkit ng mga tinginan nyo. Tell me, nagsisex na ba kayo sa tinginan pa lang, ha? Hoy! Ang bastos mo naman! Tingin ko mutual understanding yun. Attracted kami ni coach sa isa't isa kahit hindi namin aminin. At grabe, Berna. Talagang gustong-gusto ko siya. Hoy, bawal ang teacher-student relationship, no? At saka Jody, 3 weeks pa lang dito sa school si Coach Hernan. Hindi natin alam ang background niya. Saan siya nakatira o sinong pamilya niya. Kaya kung ako sa'yo, alamin mo muna kung may sabit na o wala ang lalaking yan. Nandito na ako. Ano ba nangyayari? Tayak na iyak ang anak natin. Nagugutom ba siya? Naku, nagugutom na naman siguro tong anak mo, Hantakaw. Teka, padidigahin ko na. Kumusta ang klase mo? Ayos naman. Magagaling ang varsity players ng school ngayon. Lalo na yung sa volleyball girls. Mahusay sila maglaro. Mukha ngang napahanga ka nung star player sa volleyball girls. Lagi mong binabanggit. Mabait na bata din, ano? Binigyan ka pa ng pagkain ng isang araw. Oo. Hindi lang naman si Jody ang mabait sa akin. Halos lahat nga sila. Para siguro nga makampante ako sa school. Dahil bago nga lang ako eh. Teka. Tumahimik na ang baby natin ah. Gutom nga lang pala. O diba, sabi ko sa'yo ay mahal. O dumiretso ka na sa kusina at kumain ka na. Ipinag-hain na kita. Alam kong pagod at gutom ka na. Ay, siya. Sige, mahal. Kakain na nga muna ako. Mamaya na tayo mag-uusap ah. Ay, maganda si Jody at ramdam ko espesyal siya para sa akin. Pero bago pa ako tuluyan ma-attract sa kanya, kailangan iwasan ko na siya. Hindi kami pwede, di talaga. Ano ba tong nararamdaman ko? Kung kailan sigurado na akong gustong-gusto ko si Coach Hernan, saka naman siya parang umiiwas sa akin. Kinakausap lang niya ako pag tungkol sa volleyball. Parang iniiwasan na niya ako. Kailangan makausap ko siya para alamin ko yung totoo. Aabangan ko siya dito sa gym para pag siya na lang mag-isa, tatanungin ko siya. Ay, ayun pala siya. Tamang-tama. Walang kasama si Coach. Lalapitan ko siya. Kailangan magkausap na kami ngayon. Coach Hernan? Busy ka ba? Pwede ba kita makausap? Oh, Jody, bakit? May problema ba sa paglalaro mo? Ano na, may kailangan ka ba? Alis na ako. Sandali lang, Coach. Huwag ka muna umalis. May gusto kasi akong itanong sa'yo eh. Oh, Ang totoo, sa mga araw na kasama kita, naramdaman kong espesyal ka sa akin. Masaya ako kapag kasama at kausap kita. sandali lang, Jody. Baka mali ka lang na nararamdaman. Coach mo ako rito sa school. Estudyante kita. Maraming mga lalaki riyan na
ayoko na magpaliwanag sa'yo. Basta, hindi na importante ang mga sasabihin ko. Pero, importante ang sasabihin mo, Coach. Importante sa akin dahil gusto kita, mahal kita. Teka lang, Jody, huwag mong gawin yan. Sorry, pero hindi tayo pareho ng nararamdaman. Nalilito ka lang sa ngayon at malito. Sobrang mali talaga nito, kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na mga sinabi mo at ibaling mo na sa iba, nararamdaman mong yan. Hindi na kami nagkakausap ni Coach gaya ng dati. Iniiwasan na talaga niya ako. Ba't namimiss ko na siya? Jody, my loves! Grabe! Napakagaling mo sa laro mo kanina. Ibang klase ka talaga. Kaya patay na patay ako sa'yo eh. Eh kung magcha-champion ako sa badminton, pwede na ba tayo mag-date? Ay nako, Sandro. Tumigil ka nga dyan. Huwag mo akong hinihiritan at wala talaga ako sa mood. Jody naman, napakasungit mo naman sa akin. Alam mo bang yan ang isa sa mga nagustuhan ko sa'yo? Teka, ari! Bear na naman. Jody, pasensya ka na dito sa pinsan kung may topak ha. Panira talaga ng mood to eh. Umalis ka na nga rito, Sandro. Grabe ka naman talaga sa akin, Berna. Pinsan ba talaga kita? Imbis na ilakad mo ako sa kaibigan mo, sinisiraan mo pa ako. O sige na. Kapag nanalo kami at nag-champion mamaya, papayag na ako makipag-date sa'yo, Sandro. Naku, totoo ba yan? Sese naman. Sabi mo yan, Jody ah. Huwag mo naman ipatalo ang laro. Galingan mo mamaya ah, i-cheer kita. Hoy, Jody, sigurado ko ba sa sinasabi mo? Oo naman. Yay! Sinabi ko lang naman yun dahil nakita ko si Coach Hernan na papalapit sa amin. Sana narinig niya. Para maisip niya na naka-move on na ako sa pambabaliwala niya sa akin. Akala ko magiging okay na lahat mula nung iwasan ko si Jody. Nagkailangan na kami lalo nang umamin siyang mahal niya ako at sinabi kong hindi kami pareho ng nararamdaman. Mali na konsintihin ko siya sa nararamdaman niya. At mali rin na yung nararamdaman ko atraksyon sa kanya. Mali dahil bawal. Mali dahil may live-in partner ako at may anak kami. Pero bakit ganun? Pag nakikita ko siya nakikipag-usap sa kaklase niya si Sandro, nagsiselos naman ako. Ayun na si Jody. Lalapitan ko siya. Jody! Coach, bakit? Jody, may sasabihin lang sana ako importante. Mag-usap tayo sa lugar na tayong dalawa lang. Coach? Bakit mo ako hinawakan sa kamay? Basta pakinggan mo ako. Kailangan mo marinig ang mga sasabihin ko. Jody, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa'yo? Ha? Ano nga ulit yun? Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko naintindihan yung mga sinabi niya. Basta ang alam ko, sobrang saya ko na magkasama kami ni Coach ngayon. Sabi ko gusto rin kita. Alam kong mali ito. Pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Hindi kita kayang layuan. Gusto mo bang subukan natin na... Gusto ko, Coach. Gustong gusto ko. Dahil hindi lang paglalaro ng volleyball ang itinuro mo sa akin. Tinuruan mo rin akong magmahal. Coach, mahal kita. Lagi kitang naiisip. Lagi kitang gusto makasama at makausap. Ganon ka rin ba sa akin, ha? Oo, Jody, gusto kita. At matagal ko na tong gustong gawin sa'yo. Ay kulong sa mga bisig ko at halikan ng mga labi mo. Kaya nito. Ako rin, Coach. Kaya lang baka may makakita sa atin dito. Wala makakakita sa atin, Jody. Akong bahala. Halika, dito tayo. Ang sarap ng mga labi mo, Jody. Coach, sige. Halikan mo pa ako, Coach. Sige pa, Coach. Jody, nakakasabik ka naman. Magpapakasawa ako sa'yo. Diyos ko, ano ba tong saya na nararamdaman ko? Parang kinukuryente ang buong katawan ko. Ang sarap sa pakiramdam ng mga halik at yakap ni Coach. Hindi ko na siya kayang pigilan. Hinahawakan na niya ang bawat parte ng katawan ko. Bahala na. Napakabango mo, Jody. Napakaganda ng katawan mo. Oh, bahala na, angkinin kita. OMG! Hinuhubad na ni Coach ang damit ko. Anong gagawin ko? Bahala na kung anong mangyari.
Hindi ko to pagsisisihan dahil mahal ko si Coach at masaya ako na malamang gusto rin pala niya ako. Masaya ako. Sige lang, Coach. Don't stop. Ituloy mo lang. Coach! Jody, seryoso ka ba? Kayo na talaga ni Coach Hernan? Oo nga. Nagtatanong ka dyan tapos ayaw mo namang maniwala. Pero sekreto lang natin, Berna, ha? Alam mo naman, bawal pa sa ngayon ang relasyon namin. Pag-graduate ko, hindi na. Bruha, di seryoso ka nga. Kaya pala blooming ka. Grabe ka, Jody. Kailan pa naging kayo ni Coach, ha? Ang lantod mo talaga. Paano na yung pinsan kong si Sandro? Ayoko nga kay Sandro. Batang isip na nga, pa-baby pa. Pero si Coach, grabe. Ang sarap niya. Ang sarap niya magmahal. Sa 2 months naming magkarelasyon, na-addict na ako sa mga halik at yakap niya. Saka dun sa, alam mo na. Ha? Ano? You mean... OMG, hindi ka lang nakikipaglaplapan kay Coach? May nangyari na rin sa inyo? Hoy, Jody, baliw ka na ba talaga? Saan niyo yan ginawa, ha? Hindi ka ba natatakot na mabuntis ka? O di kaya malaman ng Lola Gracia mo? Hindi ako mabubuntis. May mga tagpuan kami ni Coach na kami lang nakakaalam, Berna. At please, huwag mo naman itong ikwento sa iba. Best friend kita, kaya sinabi ko to sa'yo. Pero sobrang saya ko, Berna. Mahal na mahal ko si Coach. Sana masaya ka para sa akin. Jody, masaya ako kung masaya ka. Kaso para sa akin, hindi yan tama. Estudyante pa lang tayo. Dapat iniingatan mo ang sarili mo kahit mahal mo pa si Coach. Lalo hindi mo pa siya ganong kilala. Paano kung may sabit pala siya? Walang sabit si Coach. Nakita ko yung senomar niya. Hindi pa siya naikakasal at sure ako na mahal niya ako. Sana hindi ako pagalitan ni Lola Gracia dahil late na ako nakauwi. Sasabihin ko na lang na nag-practice kami. Si Hernan kasi ayaw akong pakawalan hanggat hindi nakakaisa. Ako naman addict na yata sa pagmamahal niya. Kaya hindi naman ako makatanggi. Kahit dun sa locker room, pwede na. Ay, teka. May bisita yata si Lola Gracia. Ay nako, Glidel, ang bait mo talaga. Pero sige na, iuwi mo na to sa asawa mo, ha? Marami pa ako puto dito. Lola Gracia, may bisita pala kayo. Jody, siya nga pala. Si Glidel. Siya yung sinasabi ko sa'yo na bago kong kakilala sa simbahan. Kinder teacher siya. Hello, Jody. Ikaw pala ang apong pinagmamalaki ni Lola Gracia. Ako si Glidel. Nice to meet you. Alam mo, sobrang bait ng lola mo, kaya hindi ako nakatanggi na makikain sa inyo ngayon. Nice to meet you din. Ituloy niyo ng pagkain at sasabay na rin ako. Nakakagutom yung mga ulam. Kukuha lang ako ng plato. Ay, Jody, dito ka na maupo, ha? Ay, oo nga pala. Yung asawa ni Glidel, sa school nyo nagtatrabaho. Baka nga, coach mo pa yun eh. Nasabi niya sa akin na nag-champion ang estudyante ng asawa niya. Totoo yun. At alam ko na si Jody ang star player nila sa volleyball team. Proud na proud sa inyo si Hernan. Ay, ano ba yan? Nabasag ang plato, Jody! Okay ka lang ba? Baka masugatan ka. Okay lang po ako. Sorry, ang dulas kasi ng plato. Lilinisin ko na lang po muna itong nabasag. Tutulungan na kita. Diyos ko, tama ba yung narinig ko? Ang babaeng to, itong Glidel na to, asawa ni Coach Hernan? Pero paano nangyari yun? Sabi niya wala siyang asawa. Ay, Diyos ko, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi yata ako makahinga. Sandali lang po, tumatawag si Hernan. Hello? Oo, sige. Uuwi na rin ako. Iyak ba ng iyak ang bata? Bakit hindi mapatahan ang yaya niya? O sige, uuwi na ako. May baby ka na pala? Ay, oo. May sanggol sila. Mauna na po ako siguro. Umiiyak ang anak ko. Wala makapagpatahan. Next time na tayo magkwentuhan, Jody, ha? Sige po, Lola Gracia. Ay, sige, Glidel. Salamat sa pagdalaw.
Jody, ano bang nangyayari sa'yo at natulala ka na yata dyan? Wala po, Lola. Diyos ko, kung kailan kailangan ko na makakausap, saka naman absent si Berna. Si Hernan naman, hindi ko siya makontak. Kahapon ko pa siya hindi nakikita at nakakausap. Sabi ni Lola, umuwi sa probinsya nila si Glidel. Malamang magkasama sila ni Hernan. Jody, umiiyak ka ba? Ay, Sandro, ayoko nang kausap ngayon, please. Umalis ka rito. Jody, alam ko ang tungkol sa inyo ni Coach. Walang nagsabi sa akin. Taramdaman ko lang. At dahil naghihinala ako, lagi ko kayong pinagmamasdan. Masakit man sa akin. Wala naman ako magagawa eh. Pero Jody, hindi bagay sa'yo si Coach. Hindi kayo pwede. May sabit na siya. Niloloko ka niya. At sinong bagay? Tayo? Huwag mo nga akong pakialaman. Get lost, Sandro. Mahal ako ni Coach at mahal na mahal ko rin siya. Hindi ako naniniwalang niloloko niya lang ako. Maniniwala lang ako kapag sa kanya ko na narinig yan. Kaya layuan mo na ako, please. Huwag ka nang lalapit sa akin. Nahahalata akong iniiwasan na talaga ako ni Hernan. Kahit sa school, bihira ko na siya makita. Anong gagawin ko? Hindi ko kaya magalit siya ng tuluyan sa akin. Mahal ko siya. Hindi ako papayag na iiwan na lang niya ako. Kaya kung di niya ako pupuntahan, ako ang pupunta sa kanya. Jody? Hindi ko inaasahang bibisitahin mo kami ngayon. Pumasok ka. Si Lola Gracia kasama mo ba? Masakit ang likod ni Lola. Kaya pinadala na lang niya tong ulam. Masarap yan. Pasensya na pala sa abala. Papasok na ako. Oo, halika. Tuloy ka. Umiiyak na naman tong baby ko. Ibababa ko lang sa kuna. Salamat nga pala dito sa pagkain, ha? Pabalik na si Hernan. Dito ka na kumain. Oo, sige. Kung hindi nakakahiya. Ang cute ng baby mo. Pwedeng pahawak? Oo naman. Sanay ka bang humawak ng baby? Halika, buhati mo siya habang nag-aayos ako ng pagkain natin. Pasensya ka na rito sa apartment namin, ha? Medyo magulo pa. Okay lang. Alam ko namang pareho kayong busy ni Coach sa trabaho. Grabe, ang cute ni baby. Umingiti siya sa akin. Mahal, nandito na ako. Jody? Anong ginagawa niya rito, mahal? Mabuti nandito ka na. May bisita tayo. Estudyante mo. Nagpadala ng ulam si Lola Gracia. Yung mabait na lola na nakilala ko sa simbahan. Yung kinukwento ko sa'yo. Apo pala niya si Jody. Hi, Coach. Kamusta? Long time no see, ah. Jody, buti nandito ka na. Gusto talaga kitang makausap. Tungkol saan? Tungkol sa ginawa mong pagpunta sa apartment namin kagabi. Alam mo, hindi ko yun nagustuhan. At alam mo, hindi ko rin nagustuhan ang ginawa mong pagsisinungaling sa akin. Sabi mo wala kang asawa. Sinungaling ka pala. May ka-live-in ka na. May anak ka pa. Dinaya mo lang ako para makaisa ka sa akin. Oo, nagsinungaling ako sa'yo pero nagawa ko yun dahil sa labis na pagkakagusto ko sa'yo. Alam mo, gustong-gusto kita at akala ko kaya ko saktan si Glidel para sa pagmamahal ko sa'yo. Pero kagabi, natakot ako na baka mahuli niya tayo. Natakot ako na mawala sa akin na mag-ina ko. At ako? Paano naman ako? Hindi ka natatakot na mawala ako? Pinigay ko sa'yo yung lahat. Pati katawan ko. Tapos sasabihin mo yan sa akin ngayon? Ha? Nakikipag-break ka sa akin? Pasensya ka na talaga, Jody. Una pa lang mali na talaga to eh. Kaya tigil na natin to. Gusto kita pero mahal ko ang pamilya ko. Kailangan na natin tapusin to bago Hindi pa ako may... papayag. Hindi ako papayag na iiwan mo ako. Please, Coach, huwag mo akong iwan. Okay lang sa akin na maging number 2 mo. Basta mahalin mo pa rin ako tulad ng dati. Please, halagan mo ako. Miss na miss na kita. Hindi mo ba ako namimiss? Hindi mo ba namimiss yung halik ko? Yung katawan ko? Tama na, Jody. Tama na. Itigil na natin to.
ko na alam ang gagawin ko kay Jody. Nakikipaghiwalay na ako sa kanya pero ayaw niya. Iyak lang siya ng iyak. Sinabi ko na rin naman sa kanya na huwag na siya mag-message sa akin o tatawag pag nandito ako sa bahay. At baka mahalata ni Glidel. Pero hindi ko rin siya mapigilan eh. Mahal? Hoy! Hernan, hoy! Mahal. Oh, bakit? Anong bakit? Kanina pa kita tinatawag pero nakatulala ka lang dyan. Sobrang busy mo naman yata sa cellphone mo. Hindi mo ba naririnig ang anak mo? Iyak ng iyak? Ay naku, Hernan, ano ba nangyayari sa'yo? May problema ka bang hindi sinasabi sa akin? Problema? Wala. Ano naman ang magiging problema ko? Ay, akin na nga yung bote ni baby. Ako na ang magtitimpla ng gatas at ako na ang bahala magpatulog sa kanya. Tapusin mo na ang mga ginagawa mo para makapagpahinga ka na rin. Oo. Sige. Siya nga pala, mahal. Si Jody. Tumawag sa akin kanina. Hinahanap ka kasi ayaw mo raw siyang sagutin. Si Jody? Oo, alam ko na. May tatanong tungkol sa laban nila next month. Di ko pala siya nasagot sa tanong niya. Oo, yun nga. O sige. Kung hindi ko nga lang kilala si Jody, iisipin ko na may gusto sa iyo ang babaeng yun. Yun ang nararamdaman ko bilang isang babae rin. Pero dahil may tiwala naman ako sa iyo, alam kong wala akong dapat ipag-alala. Hindi ba, mahal? Oo naman, mahal. Nagdududa na si Glidel. Kailangan kong pagsabihan si Jody. Aray, Hernan, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Nasasaktan ako sa mga hawak mo. Tama bang kaladkarin mo ako papunta dito sa locker room? Porque sawa ka na sa akin, ganito mo na ako tatratuhin. Dati kulang na lang buhatin mo ako papunta rito sa secret place natin. Tapos Tama na, Jody! Tandaan mo, hindi lang yan ang kaya kong gawin ko itutuloy mo pa ang panggugulo sa pamilya ko. Ano ba, ha? Mali nga to, kaya dapat itigil na natin to. Mali. Dapat noon mo pa naisip yan bago mo ako paulit-ulit na inangkin. Oo, kaya kong sirain ang pamilya mo at hindi lang yun ang kaya kong gawin kapag iniwanan mo ako, Hernan. Nakikita mo ba tong cellphone ko? May mga video tayo rito. May mga picture. May recording din ako ng usapan nating dalawa. Kapag binasura mo ko, masisira ka. Ano? Akin na yung cellphone na yan. Burahin ko lahat na laman yan. Kahit ilang beses mo yung burahin, marami akong kopya niyan, Hernan. Kaya kung ayaw mong masira, hindi lang ang pamilya mo, kundi buong buhay mo, wag na wag mo kong iiwan. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya nang wala ka. Jody, wag mo naman gawin sana to. Nagmamakaawa naman ako sa'yo. Tama na! Hernan, wala akong gagawin. Basta ipangako mo na hindi mo ako iiwan. Dito ka lang sa tabi ko. Gagawin ko lahat para sa'yo. Basta mahalin mo lang ako. Mahalin mo lang ako ng paulit-ulit, Hernan. Diyos ko, totoo kaya tong text message na natanggap ko? Totoo nga kayang may relasyon si Hernan at si Jody? Nanginginig pa rin ang katawan ko sa galit pagkabasa ko ng text message. Totoo nga kayang may nangyayari na sa kanilang dalawa? Hindi ako mapagduda, pero hindi ako tanga. Kaya nandito ako ngayon sa labas ng school. Aabangan ko si Jody at tatanungin ko siya ng personal. Ayun si Jody. Palabas na siya ng gate at... Si Hernan, magkasama silang dalawa at umalik pa sa pisngi ni Herman ang babaeng yon. Hindi ko na kayang manahimik. Susugurin ko na talaga sila. Basta ha, huwag kang makakalimot at... Aray! Sino ba kumatak sa buhok mo? Sino? Ako lang naman. Ang karelasyon na kinakalantari mo. Walang iya ka, Jody. Napakabata mo pa. Napakalandi mo na. Kung nangangati ka, ikaskas mo sa pader at huwag sa asawa ko! Glidel! Anong ginagawa mo rito? Huwag ka mag-iskandalo rito, ha? Kung may nag-eskandalo, hindi ako yun. Kundi kayong dalawa nitong babaeng ito. Ang halay nyo, mga walang hiya. Halika rito, haniparot ka! Aray! Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Oo, may relasyon kami na Hernan. Ano naman sa'yo? Ha? Kinakasama ka lang naman niya at hindi ka naman niya asawa! Ganon? Manuntod ka talagang babae ka, ah. Tama ang Lola Gracia mo. Manang-mana ka sa nanay mong mahilig din kumabit. Kabit ka! Halika rito at kakalbuhin kita! Tama na! Huwag kayo mag-away dito! Tama na! Huwag mo idamay dito ang nanay ko dahil tulad mo, wala rin akong pakialam
sa kanya. At huwag mo ako hamakin dahil ako lang naman ang babaeng nagdadala kay Hernan sa langit ng paulit-ulit. Isang bagay na hindi mo raw kayang gawin. Ah, ganun? Sige, etong sa'yo! Kakalbuhin na talaga kita, walang di ka! Ano ba? Tama na yun! Ano ba kayo? Sinabi niya tama na eh! Lola Gracia, kamusta po si Jody? Umiiyak pa rin ba siya? Oo, at nagkukulong lang din sa kwarto. Hindi ko alam kung anong iniisip ng batang yun. Nag-aalala nga po ako sa kanya eh. Mula nung naiskandalo sila ni Hernan sa school. 3 araw na po siyang hindi pumapasok. Pwede naman po siyang pumasok sa school, Lola Gracia. Tinanggal na rin kasi si coach sa trabaho dahil sa nangyari at sa mga reklamo sa kanya. Tama lang sa kanya yun. Buti nga umalis na siya para may pag-asa na ako kay Jody. Siya lang naman talaga ang tinik sa lalamunan ko eh. Hindi nga ako makapaniwala sa nangyari. Hindi ko akalain na asawa pala ng bago kong kakilala ang karelasyon ni Jody. Ay mabuti na rin at natapos na ang bawal nilang relasyon. Ay sandali lang ha. Tatawagin ko ulit si Jody para makita niyo siya. Hoy Sandro! Ikaw ba nagsabi sa asawa ni Coach ha? Oo, ako nga. Oras na para tuluyang matapos ang kahibangan nila. Maganda si Jody, talented at mabait. Hindi ako papayag na masira lang siya sa Hernan na yun. Ako ang mas bagay kay Jody. Gagawin ko ang lahat para mabaling sa akin ang pagtingin niya. Makakalimutan niya ang Hernan na yun. Di ko alam kung anong ginagawa ko rito malapit sa school. Di ko na mapigilan ang sarili ko na silipin si Jody. 3 buwan na nakakaraan mula na sugurin at mahuli kami ni Glidel. Mula nun, iniwan na ako ni Glidel. Kasama rin ang anak namin. Minalas na ako. Nawalan ako ng trabaho at nawala pa si Jody sa akin. Habang lumilipas sa mga araw, namimiss ko si Jody kaysa kay Glidel. Pero tingin ko, napalitan na agad ako ni Jody sa puso niya. Napalitaan ko na ikipag-date na siya kay Sandro. Pero hindi ako papayag na papunta sa iba si Jody. Pupuslit ako sa school para kausapin si Jody. Alam kong gusto pa rin niya ako. At ngayon hindi na niya ako coach. At hiwalay na kami ni Glidel. Pwede na kaming dalawa. Jody! Sure ka bang hindi ka pupunta sa bookstore? Uwi ka na? Oo, Berna. Dito na lang ako mag-aabang ng tricycle. Wala rin kasi si Sandro ngayon, nasa practice. Ingat ka ah. Bye! O sige, bye! Tamang-tama. Nag-iisa lang si Jody sa my gate. Lalapitan ko na siya. Jody, kumusta ka na? Coach Hernan? Anong ginagawa mo rito? Ano pa nga ba? Eh di binibisita ka, Jody. Miss na kasi kita kaya gusto kita makita at makausap. Ano? Pero hindi tayo pwede magkita. Ang sabi sa school, aalisan nila ako ng scholarship kapag nakipagkita pa ako sa'yo. Kaya hindi. Ayoko. Aalis na ako. Ano? Ganyan kabilis nagbago ang isip at damdamin mo, Jody? Akala ko ba mahal mo ako? Ako, na-realize ko na mas mahal kita kaysa kay Glidel. Hiwalay na kami at hindi mo na ako coach. Pwede na tayong dalawa, hindi ba? Sorry, Coach. Ayoko sa lalaking hindi ako kayang ipaglaban. Iniwan ka lang ni Glidel kaya mo ako binalikan. At sorry, kasi may bago na akong boyfriend. Kaya, goodbye. Anong goodbye, Jody? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, ha? Hindi ako papayag na may ibang hahalik at aangkin sa'yo. Hindi ako papayag. Tandaan mo yan, ha? Hindi! Bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Hanggang dito sa mall parang may nakamasid sa mga kilos ko. Parang may nakasunod sa akin at binabantayan ng bawat galaw ko. Ramdam ko ang bigat ng mga titig ng taong yun. Siguro naman tumigil na si Hernan. Ipapapulis ko talaga siya. Jody, ano bang problema? Bakit ba lagi ka nalang tingin na tingin sa likuran mo? Wala naman, Berna. Naiisip ko lang yung nangyari nung isang araw. Bigla na lang kasing sumulpot si Hernan sa harap ko at sinabi niyang hindi daw siya papayag na mapunta ako sa iba. Ang weird naman ng lalaking yun. Teacher pa naman. Alam mo ba, noon, kapag naririnig kong sinasabi niya yun, kinikilig ako. Pero ngayon, talagang nagtatayuan ang mga balahibo ko sa sobrang kaba.
Natatakot na ako sa kanya kasi feeling ko palagi niya ako sinusundan. Kung mag-iingat ka, baka nga stalker mo na siya kung gustong-gusto ko pa rin niya. At alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi ka na-affected? Kasi na-realize mo na yung mali sa relasyon nyo noon. Oo, Berna. Siguro nga natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Lalo na at ayaw ko mawala ang scholarship ko. Ayoko rin maiskandalo si Lola Gracia. Ayokong tumaas ang presyon niya nang dahil lang sa akin. Tapos, malaking kahihiyan pa. O basta mag-iingat ka lagi dahil hindi natin alam, baka nga tulad ng nararamdaman mo, palaging may mga matang nakatingin sa'yo. Naku, mahirap na. Baka kung ano pa ang gawin sa'yo ng lalaking yun. Kaya mag-iingat ka talaga, Jody, Salamat sa pagsama sa akin para makipag-date, Jody. Talagang nag-enjoy ako na kasama ka. Sana sa susunod ulit. Ha? Teka. Gusto mo bang umuwi? Ihatid na kita, Jody. Bakit? Sinong tinitingnan mo? Wala. Tinitingnan ko lang yung babaeng may hawak na anak. Ayun, oh. Si Glidel yun at ang anak niya. Oo nga, no. At yung lalaking katabi nila. Si Hernan yun. Kailangan na natin siguro umalis rito. Hindi, okay lang. No hurt feelings. Ang totoo niyan, parang nabunutan na nga ako ng tinik dahil tingin ko, nagkaayos na silang dalawa. Mahirap naman kasi kung masaya ako sa piling mo pero nakapanira naman ako ng pamilya. Ano? Masaya ka sa piling ko? Yes! Ayos! Ayos na ayos! Kung ganon, wala na pala talaga dapat akong alalahanin. At hindi ko na rin kailangan mag-alala na may stalker ka pa rin. Oo, Sandro. Tingin ko, pwede na talaga tayo maging masaya. Talaga? Wow! At dahil sa sinabi mong yan, halika, mag-take out muna tayo ng pasalubong para kay Lola Gracia bago tayo umuwi. Alam mo na, nagpapalakas ako eh. Nagpapalakas? Dati ka pa namang sip-sip kay Lola. Halika, ihatid mo na ako sa bahay at huwag ka nang mag-abala. Wala si Lola sa bahay eh. Mamayang 10:00 ng gabi pa ang uwi nun. Ano? Iniimbitahan mo ko sa bahay nyo nang walang tao? Aba, sige! Sige, ihatid na kita, baby ko. Sira, huwag kang ano dyan. Pupunta rin si Berna sa bahay kasi nag-aalala ako na wala akong kasama mamaya kaya tinawagan ko agad siya. Sabi ko nga mas mabuti kung tatlo tayo doon. Mas marami, mas masaya. Ay, kala ko pa naman. Ano sabi mo? Ikaw talaga, Sandro, ang pilyo mo. Late na kami nag-practice. Kaya ayan, late na rin uuwi. Grabe yung mga kasama ko. Para mga kidlat na wala. Ako na lang tuloy ang nandito sa locker room. Ay, si Sandro tumatawag. Hello, Sandro? Oo. Ganun ba? Sige. Huwag ka magmadali. Basta, hihintayin na lang kita sa labas ng gate ng school, ha? Sige. Okay. Hindi ko pala kailangan magmadali kasi wala pa akong sundo. Ano yun? Bakit may kumakaluskos? Sino yan? May tao ba dyan? Hello, Jody. Hernan? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Paano ko nakapasok dito? Ako nga to, Jody. Paano ko hindi makakapasok dito sa locker room? Alam mo naman tagpuan natin to dati. Marami tayong paraan kung gusto natin magpakasaya, di ba? Ikaw pa nga nagsuggest ng mga paraan na yun. Ayoko nandito ka. Hindi ba nagkabalikan na kayo ni Glidel? Pumunta ka na sa kanya. Huwag mo na akong guluhin. Hiwalay na kami ni Glidel, Jody. Nag-aayos na kami para sa anak namin. Kaya huwag ka na magselos. Huwag ka na rin mag-alala pa. Pwede na tayong dalawa at pwede na natin ituloy ang pagmamahalan natin. Halika rito. Bitiwan mo ako! Huwag kang lalapit sa akin! Ayaw ko na sa'yo! Tapos na tayo! Di ba yun din naman yung gusto mo noon? Noon yun, hindi na ngayon. Naisip ko na gustong gusto kita, Jody. Mahal na mahal kita at miss na kita. Namimiss ko ang amoy mo. Gusto kong mahawakan kita ulit. Mahawakan kita na tulad nito. Bitawan mo ako, Hernan! Huwag mo kayakapin! Kung hindi sisigaw ako! Huwag ka na magkunwari pa. Alam ko naman gusto mo rin to. Uulitin natin ang mga ginagawa nating pagpapaligaya rito noon.
Ang bango mo, Jody. Miss na kita. Ano ba? Ayoko! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Sige, pumalag ka! Nakikita mo ba itong kutsilyong hawak ko? Itatara ko to sa katawan mo pag naiinarte ka pa! Kaya sige na, Jody. Gawin na natin yung dati. Miss na kita. Huwag ka nang pumalag at huwag ka nang sumigang. Diyos ko, may dalang kutsilyo sa Hernan. Makasaktan niya ako. Anong gagawin ko? Sinong tutulong sa akin? Diyos ko! Nasaan na kaya si Jody? Kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa labas ng gate pero wala siya. Hindi na siya matawagan. At sabi ng school guard, hindi siya napansin na lumabas ng gate. Pupunta ako sa kanila, baka umuwi na siya. Si Berna. Tumatawag. Bakit kaya? Hello, Berna? Sandro? Hello? Kasama ba si Jody ngayon? Hindi. Bakit? Papunta nga ako sa kanila kasi titignan ko kung nakauwi na siya. Hindi ko siya makontak Pero may usapan kami na hihintayin niya ako sa labas ng gate ng school. Ha? Pero nandito ako sa bahay nila. May usapan din kasi kaming gagawa ng project Kaso, wala pa siya kaya naisipan ko siyang tawagan. Nung matawagan ko naman siya, para siyang inihingal at parang may kaaway sa kabilang linya. Kaya nga tinawagan kita. Kasi naputol yung tawag at di ko na siya matawagan ulit. Ano? May kaaway sa kabilang linya? Pero paano? At saka nasan si Jody? Iniwan ko kanina si Jody sa locker room kasi umuwi nga muna ako. Diyos ko, Sandro, baka kung ano na nangyari kay Jody. Pumasok ka sa school at hanapin mo si Jody. Pupunta na rin ako dyan. Hindi maganda ang kutob ko. Sige, akong bahala. Hanapin ko si Jody. Diyos ko, sana nasa mabuti siyang kalagayan. Sana hindi siya napahamak. Tama na, Hernan! Ayoko na, nandidiri ako sa'yo! Ayoko na ginagawa mo sa akin! Ibabakulong kita! Walang maniniwala sa'yo, Jody. May relasyon tayong dalawa at lahat ng pagpapaligaya natin. Ikaw rin ang may gusto nun. Bango-bango mo, Jody. Bitawan mo ako! Ayoko! Ayoko! Mayimik ka nga! Ang mabuti pa, tatakpan ko na ang bibig mo para magawa ko na lahat ng gusto ko sa'yo. Akin ka lang, Jody. Hindi ka mapupunta sa iba. Hindi ka pakikinabangan na kahit sino na maliban sa akin. Hindi! Ayan! Bitiwan mo si Jody! Bitiwan mo siya! Napakaayip mo talaga! Etong sa'yo, tanggapin mo suntok ko! Hayop ka! Hindi mo ko kaya! Akin lang si Jody! Akin lang siya! Inakala mo si Raulo ka! Eto pang isa! Halika rito! Anong guard? Tulungan mo si Sandro! Kailangan mahuli na si Coach at matigil na ang kabaluhan niya! Tumigil kayo! Itaas niyo ang mga kamay niyo! Berna! Berna! Diyos ko, Jody! Nakaubad ka! Nirip ko ba niya? Diyos ko! Bakit nangyayari to, Berna? Ayoko ng ganito! Minsan na lang ako nagkabalit. Ayoko na mangyari pa yun. Tumahan ka na, Jody. Tumawag na rin ako ng pulis. Mamaya lang, dadali na sa presinto si Coach. Sisiguraduhin nating makukulong siya. At pag nangyari yun, magiging maayos na rin ang buhay mo at may tatama mo na ang mga maling desisyon na nagawa mo ng Jody. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.